Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PS. Bago ang lahat, I would like to request na pakipindot naman yung like. Then, if you like the video, pakishare naman ditong video na to sa mga kaibigan natin. Then, most important of all is to subscribe. Pakisubscribe yung mga bago nating mga viewers at for first time lang dito sa channel na to, Justin Talk News page, paki-subscribe immediately. Okay? Thank you sa pag-subscribe ninyo. Then, sa mga regular nating mga follower, mga subscriber, thank you sa patuloy nyong pag-follow sa Justin Talk News page. Ngayong hapon na to, pag-usapan natin itong isang topic na napakahalaga rin sa mga pangyayari ngayon doon sa The Hague, sa ICC. Kasi ito lang ang maging topic natin for this afternoon. So this is regarding doon sa status ni PRRD sa The Hague. Ito base natin doon sa last interview ng defense lawyer, head counsel ng defense team ni PRRD na si Attorney Nicholas Kaufman. So nagkaroon siya ng ambos interview actually. This is outside of the Hague ICC detentions facility, na doon nakapiit ngayon si President Duterte. So merong dalawang, I think one is a blogger and one is a reporter from Misiminay. They were the one who threw this question to Attorney Kaufman. At okay naman yung mga answers niya, but there are mga sagot niya that they are very, sa tingin ko, napaka-controversial or maraming nag-emanate na mga questions. He answered the question, but the answer bears a lot of question. Ibig sabihin, marami pang dapat itanong kasi napaka-brief ng sagot. So, unang part ng interview ni Attorney Kaufman, he was asked by this reporter with regard to status ni President Duterte. Then one very important topic is the interim release. Parang meron na siyang preconceived na idea si Attorney Kaufman na magkaroon ng interim release si President Duterte. Kasi na-mention niya to Sabi niya, hindi ganyan kadali ang pagbigay ng ICC ng interim release. But the way he talked, parang he is anticipating na meron na magkaroon ng interim release si President Duterte. So, na-mention pa nga niya doon na it should be received by a neutral member, parang member din ng ICC na pwedeng pagdalhan ni President Duterte. So, para doon siya i-release for the meantime. Hindi na siya ipipiit dyan sa ICC detention cell. So, but hindi siya makakauwi sa Pilipinas. Na yun ang gusto natin mangyari, at mismo si Vice President Sara, yun ang gusto niya mangyari, na bakit dalhin pa siya sa ibang bansa? Kung magkaroon ng interim release, dapat sa bansa niya mismo. Bakit dalhin pa sa ibang bansa? Dito naman sa Asia, isa lang ang country na I think member ng ICC, and it is Cambodia. So kung ganyan ang decision ng ICC, malamang sa Cambodia siya magkaroon ipipiit. But I don't know kung this is a detention cell or parang arrest lang, hospital arrest, something like that ang gagawin. But under din yan sa ICC. So at least malapit na dito sa Asia kung mangyayari yan. But I think paglalaban nila yan ni Attorney Kaufman
na kung magkaroon ng interim release, dapat dito siya dadalhin sa bansa kung saan siya galing. At dito yan sa Pilipinas. So, isa yan sa mga topic na na-discuss doon. And then, isa rin sa mga questions was ito, para sa akin, napaka-importante ito dahil nga merong balita, sinabihan ng reporter si Atty. Kaufman na ang mga prosecutor pumunta dito sa Pilipinas at merong kinakausap na mga ex-policemen or I think active policemen para pumirma sa isang affidavit na mag-attest na witness sila sa AGK na ginawa noong kapanahonan ni President Duterte. So, ibig sabihin, yung pagtawag ng prosecutor team ng postponement ng pag-present nila ng mga ebidensya nila at saka mga witnesses doon sa defense team, yun ang dahilan, wala pala sila talagang solid na ebidensya at witness, kaya naghahagila pa rin sila. Kaya humingi sila ng extension doon sa pag-present ng kanilang ebidensya. Pagkaalam ko, 2 beses na humingi ng extension. At sabi ni Atty. Kaufman na they are aware about what happened, what is happening, and binabantayan nila yan ng gusto. So, meron na silang action siguro. O pwede nila i-stipulate doon na ano yan, abuse yan ng yung pag-prosecutorial function ng mga prosecutors. Kung ngayon lang sila maghagilap ng ebidensya, dapat noon nang chinarge nila ng AGK si President Duterte, may kakaibat na silang mga ebidensya at mga witnesses. Sa tingin ko, meron kasing dumating doon na part ng prosecution team na American at experienced prosecutor na raw ito, sabi ni Atty. Kaufman. Probably nasilip siguro niya. There's a big possibility na nasilip niya yung mga ebidensya at yung mga witnesses. At nakita niya na napaka-weak, walang solid na footing as an evidence at as a witness. Kaya gusto niya maghanap ng ibang witness. Siguro ito ang suggestion ng American lawyer na yun, prosecutor, na maghanap tayo. Siguradong matatalo tayo nito pag ito ang ipresenta natin ng mga witnesses. Kayang i-debunk ito ng defense team ni President Duterte. Siguro yan ang nasa isipan ng mga prosecutor, kaya napilitan silang pumunta dito at yan ay nabalitaan ni Senator Bato, kaya magpatawag siya ng inquiry at hearing with regards to that problem na insidente na ginawa ng prosecution. So magkabukingan din yan. So ngayon, isa yan sa mga prominenteng issue na diniscuss ni Atty. Kaufman. Then yung issue din with regard to American na nagkaroon niya siya ng suspension at nagkaroon siya ng kaso din with the UN, inimbestigahan din siya dahil sa sexual abuse na kaso niya. Pero sabi ni Atty. Kaufman, gusto ko rin siya makaharap. Hindi lang yung mga ibang mga prosecutor, gusto ko siya makaharap mismo. Nasasama siya dyan sa litigation, dyan sa hearing kung matuloy yan o sa ICC. So, yan ang sabi ni Atty. Kaufman. So, ang pinaka hindi rin naman puzzle, hindi nakakagulo sa isip natin. Pero sa sagot ni Atty. Kaufman, talagang may impact sa atin sa case ni President Duterte. Dahil nung tinanong siya ng reporter na kapag ito pala, may isa pang sinabi si Kaufman doon sa introduction niya na walang iba na nagmaniobra nito who sits as a prosecutor
ay nandyan sa Manila, nandyan sa Malacanang. Hindi niya sinabing Malacanang, basta nandyan sa parang palasyo ang sinabi niya na ginamit ng ICC para sa kanyang political purposes, political end. Yun ang sinabi ni Pokman. At he is referring to BBM. Ni-refer niya na talaga itong lahat na to, ang nangyari ito sa ICC, ay kagagawan ni BBM. Mismo si Attorney Kaufman nagsasabi. Then, yun nga, ang sabi ang question doon, kung makipag-usap si BBM or ang government ng Pilipinas sa ICC with regard to the possible release of intervention doon sa kaso ni PRRD at posible siyang mapakawalan. Ano ba yan? May impact ba daw yan? May impact ba yan doon sa ICC? Ang sagot ni Attorney Kaufman, yes. So may ibig sabihin, kung ang government natin ang magkaroon ng diplomatic talk with the ICC na pauwiin na ito si President Duterte, pwede pala yung mangyari. So, of course, meron pang mga deliberations yan. Hindi natin alam kung ano talagang proseso. But doon sa sagot ni Attorney Kaufman, talaga daw papansinin yan. Papansinin yan ng ICC. Papansinin yan kung mismong gobyerno ng bansa natin ang magdidiman na ito, si President Duterte pauwiin na. So, pag-usapan natin yan, ang mga intricacies dyan sa sinasabi ni Attorney Kaufman, dahil hindi niya ni-explain ng gusto Maraming mga international lawyers nagsasabi hindi na yan pwede. Dahil nga nakasampa na yan sa kaso ng ICC. Ang kaso na yan ay nakasampa na sa ICC. So, for litigation na yan, kaya mahirap na yan pakialaman kahit yung bansa natin. Pero iba ang sabi ni Kaufman pwede Yes sino bang experiensyado dyan sa kalakaran sa loob ng ICC? Di ba si Nicholas Kaufman with his vast experience sa litigation dyan sa ICC with different cases. So talagang ito possible na makikialam ang isang bansa sa isang citizen nila para i-intervene na wala na dyan sa pangyayaring iyan, sa pagkakulong. So, yan ang punto na sabihin natin doon, based doon sa sinasabi ni Attorney Kaufman. Ngayon, ang tanong natin, gagawin kaya yan ni PBBM? Anong sagot ng mga tambay dyan sa kanto? Yan ay malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi ko malaman kung adobo o pwede bang tulain yung pusit. Adobong pusit na lang. Malabo pero alam ba ninyo gaano kadilim yung kadilim yung kaitim at kadilim yung sabaw ng pusit. Wala kang maaninat niyan Parang krudo yan, napakaitim. So ganyang kalabo. Ang sabi ng iba. At ako, yun din ang sabi ko, malabo mangyari yan. But, may posibilidad pala na mag-intervene ang isang bansa. Not even thinking of going into the European Human Rights Court. European Court of Human Rights, hindi pa tayo makarating dyan. Ito pa lang, diplomatic talk pa lang between, probably, dahil hindi naman country yung ICC, with Netherlands, with Holland, for that matter. Mag-uusap mo na yung dalawang bansa dahil nga yung facility na yan ay inupahan lang ng ICC yan. I don't know kung anong diplomatic basis dyan o paano yan magaganap o paano ang sistema na i-implementa para yan mangyari. Pero dahil na galing yan sa magaling na defense lawyer ni President Duterte, posible pala na mangyari yan. Pero nga, balik tayo sa tanong,
Papayag ba si BBM yan? Di ba? Diyan nga lang sa reconciliation, ayaw niya na may kondisyon. Yung kondisyon na pauwiin si President Duterte, hindi talaga mangyari yan. Hindi mangyari na papayag si President Bongbong na he will undergo a diplomatic shall we say two countries will talk about the release of President Duterte. I don't know kung siguro dahil nga ulitin ko dahil ang ICC umuupa lang dyan sa detention cell na yan that is actually is under the sovereignty ng Holland. Pwede siguro sila makialam, sabihin nila itong tao na to. I don't know kung anong proseso dahil hindi ka na-explain ni Atty. Kaufman. So posible pala yun mangyari na dalawang country ang mag-uusap including the ICC para ma-release si President Duterte. Kaso nga lang, imposible yan mangyayari kung true BBM ang maging mamamagitan dyan. So itong government na to ngayon, administration ngayon, malabong mag-intervene for that purpose na ma-release si President Duterte. So anong gagawin ng mga tao ngayon? Anong gagawin natin? Nakita na pala natin na aside from the legal na paraan para pauwi si President Duterte, meron pala itong isang avenue na pwede natin i-explore para makauwi si President Duterte through diplomatic talks. So kung si BBM ilagay natin, papayag siya. So ano kayang mga reasons niya para mapapayag niya ang ICC at ang government ng Netherlands? Siyempre aminin niya na siya nagkanulo ni President Duterte sa ICC. Siya ang naghanap ng paraan para pwede rin hindi niya aminin. Kaya nga siguro nagkaroon itong courtesy resignation. Baka naman ang ending niyan tanggalin niya si Boying Rimulya, yung kapatid niya, sina Kibo, tanggalin niya lahat yan. At sabihin nila na kayo ang may gawa na yan na nagkaroon tayo ng problema sa eleksyon dahil nga sa kanulo natin kay President Duterte. Wala akong involvement dyan kung hindi kayo. So mag-resign na kayo. Pwede ba yon? Yung apat na yon kasama si Anyo, pang-lima si Anyo doon. Pwede ba yon? Kasi ito sila ang dahilan na nagkaganito ang sitwasyon ngayon na natalo tayo sa eleksyon dahil nga sa pagka kidnap kay President Duterte doon sa The Hague. Pwede kayang ganon? Kasi wala pa akong narinig kung tinanggap yung resignation ni Boying, ni Junbik, ni Gibo Chidoro, so, mga involved dyan, si Tori, hindi naman cabinet secretary pala, si Anyo. Yun ang sabihin ni BBM. And then pupunta siya sa ICC at sabihin niya, wala akong kamalay-malay ginawa nila yan, di ba? Pero meron siyang speech pagkatapos ng mahuli si President Duterte. Paano sabihin natin na hindi siya involved? Ayan, lang natin yun, haka-haka lang, na kung hindi matanggal sa pwesto yung mga tao na yun, posibleng hindi rin siya susunod sa plano na yan na papauwiin si President Duterte. So hindi mangyari na siya mismo makipag-usap sa Netherlands. Kaya nga malabo pa kayo sa sabaw ng pusit na adobo. So ito ngayon ang quandary. Pwede pala, alam natin na not even going to the actual legal battle to defend President Duterte, pwede pala idaan sa diplomatic talk ito. Kung ganyan pala ang mangyari, di hanap na tayo ng paraan
na yung taong pwede makipag-usap sa Netherlands, di ba? Tayo mga tao ang mag-demand. Kaso nga lang, kailangan ng isang tao na ilalagay natin dyan para siya makipag-usap doon. At siya, duly constituted as the president of this country. Napakahaba namang kwento. Kung sabihin natin na dapat si Inday ang uupo dyan para mapauwi rin niya ang tatay niya. O, di ba? Sabihin, self-serving naman masyado yan. Tanggalin natin sa BBM. Kasalanan ba ni Sara kung siyang upo na siya naman talaga ang legal na mag-i-inherit ng posisyon na yan? O, siya ang susunod na maging presidente ng bansa natin kung wala na si PBBM na hindi pa makarating doon sa 2028 election. So, kung ganun pala, na pwede palang kausapin baka alam na rin ni Inday yan na pwede kausapin, kaya kung anong mangyari na hindi talaga ma-release sa President Duterte, kailangan maging presidente siya by 2028 by legal means. Hindi naman doon sa paraan na mga tao mag-alboroto at magkaroon ng regime change. Pwede rin ganun. Pero sa panahon kasi ngayon, ang dami ng ganyang mga instances na akala natin magkaroon ng people power. Pero hindi nangyari. Dahil ang mga tao, hindi na talaga ina-adapt nila yung ganyang proseso at hindi nakikialam ang mga militar. Na sila lang naman ang may puwersa talaga para mapalitan ng isang rehimen as what we experience with the past government, ng mga past na pangyayari sa bansa natin. Na talagang nag-initiate is the military head. Absent yan ngayon. Kaya hindi yan mangyayari ngayon. So, nandiyan na tayo sa premise na pwede pala ang bansa mag-usap para sa ganyang isang case na talagang maraming linabag na human rights. There's a lot of human rights violation that happened during the kidnapping of President Duterte na should be considered at ang bansang pinagukunan is has a dynamic judicial system. Merong complementarity kung sundin mo yung batas ng Rome Statute ng ICC. So yun nga, pwede pala ang government to government talk. So dapat yan sana ang gagawin ni BBM kung gusto niya talaga na magkaroon ng peace, mabawasan yung napakarami niyang kalaban at magkaroon ng tunay na reconciliation, pauwiin niya at meron siyang power to do that as what Attorney Kaufman is saying. Pero ang motibo nga na gagawin niya ay wala kay BBM kasi alam mo na naman natin na perpetual hold kung power ang gusto nilang mangyari sa pamilya na yan. Kaya para sa akin talagang malabong mangyari yan. The only thing, kung maalis na lang siya sa power niya, sa position niya as president, magkaroon ng people power, pwede siguro. Then na remote naman mangyari sa panahon ngayon na magkaroon ng people power dahil nga nasa kanila yung military. Or magkaroon siya ng pag-iisip na mag-resign na lang ako sa sobrang daming problema, which is impossible. ang daming niyan, ang daming pipigil. Or hindi natin alam kung ano mangyari. Posible rin tayong lahat na tao naman dadaan dyan. O kung bigla siyang mawala, hindi natin alam. Meron siyang bisyo malay mo, magkaroon ng effect yung bisyo niya at bigyan siyang mawala sa mundo. O yan, pwede yun. Pero these are extreme and the probability of happening napaka-remote. So, napakalayo pa ng 2028 election. Ang mga tao, it's almost 75 days na nakakulong si President Duterte at maraming mga tao na talagang
gusto na nila talagang makauwi si President Duterte. At itong regarding sa pagpa-release niya to diplomatic talk, para malabong mangyari, pero posible palang gagawin. So ang pupuntahan ng kwento natin, si PBBM hindi talaga makipag-usap yan, at hindi yan talaga niya, he will not make a first step para pakawalan si President Duterte at ibalik dito sa bansa natin. Through diplomatic talk with Netherlands and the ICC, hindi mangyari yan. Ang tanong, anong gagawin ng mga tao? The thought na pwede palang gagawin yan ay confuse na sa mga tao, at marami silang iniisip kung ano ba ang dapat gagawin. Palitan ba natin itong presidente na to? Hindi naman natin mapwersa. Kung hantay natin ng 2020 election, napakatagal noon. So ang option sa pagkangayon, bukod dito, itong legal battle na hinahawakan ni Attorney Kaufman, hanggang dyan na lang tayo. But the question nga doon, kung pwede magpauwi si BBM, kung willing siya na isugal lahat ng barahan niya para mapauwi lang si President Duterte, at sure ako niyan, ma-diminish ang hatred, ang indignation ng mga tao towards this government kung gagawin niya yan. At siguro magkaroon tayo ng kunting kapayapaan sa panahon na yan kung ma-release niya kung tulungan niya makauwi si President Duterte. I don't know kung sasagi ba yan sa isip ni BBM. Pwede kasi nag-mention siya ng reconciliation at tinanong yun hindi naman scripted naman yung mga tanong doon. Siguro na ako may nakahanda ng mga tanong yan para kay President BBM during that podcast. Kaya hindi mo masabi na out of the blue lang yung statement niya. Talagang inisip na niya beforehand na ganyan ang sasabihin niya. So ito, yan nga, kasi hindi rin naman tayo papayag kung ganyan kahaba ang ikulong si President Duterte without even going into the regular trial. Diba kasi ang sistema ng ICC, kulong muna bago presenta ng mga ebidensya. O ngayon, yung sinasabi na 30,000, ilan na nga lang ngayon. Ngayon, naghahagilap pa ng witness. Delikado talaga ang prosecution, ang nagsasampa na matatalo sila. Yun din ang natin, ang kaluwagan ng ating pag-isip puso na meron palang ganyang puwang na pwede siyang ma-acquit yan sa kaso na yan. Pero dahil nga sinabi ni Attorney Kaufman na pwede pala makipag-usap ang government natin mismo sa Netherlands at ICC, it is an additional option kung paano natin pauwiin si President Duterte dito sa Pilipinas through that avenue, through that facet ng diplomatic action ng ating government. Pero kung si PBBM ang mag-initiate niyan, malabo yan. So siguro dito sa topic na to, hanggang dito na lang tayo, and then we will watch out doon sa mga marami kasi naglalabas ng mga information na hindi tama, nakagulo lang dyan sa mga issue sa ICC. So siguraduhin natin na yung pinapakinggan natin ay talagang tama yung information na binibigay sa atin. So with this, maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo nyo dito sa Justin Talk News Page. At para doon sa mga bagong viewers, kindly subscribe, paki-subscribe naman, and then paki-press yung like, and also press that notification bell para anytime na mayroon tayong broadcast, ma-notify ka agad kayo. So maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.